ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay para mas maging matatag. Pero tao lamang tayo na uubos at napapagod. Ikaw kabarangay, gaano mo katatag na hinarap ang mga hamon sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin dyan. Sikat na sikat po ang inyong istasyon dito sa lugar namin sa Taguig. Mapakarinderya, barbershop, ukayan, palengke at grocery ay nakatune in lahat sa Barangay Love Stories. Kaya nga po pangarap ko talagang makapagpadala ng sulat sa inyo upang isalaysay ang aking kwento. At umaasa po ako na mapapayuhan ninyo ako tungkol sa sitwasyong kinakaharap ko. Bago po ang lahat ay magpapakilala muna ako, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Franco. 33 years old at taga-Taguig. Tubong Antique po ang angkan namin. Nakilala ni nanay si tatay na taga rito mismo sa Taguig noong lumuwas siya galing Antique. Dito na rin ako nabuo at ipinanganak. Pero hindi love story nila ang ikukwento ko, kundi yung sa amin po ng live-in partner kong si Isabel. Pero hindi niya po yan totoong pangalan. Sinadya ko pong baguhin dahil may mga pagkasensitibo ang aming kwento. Nakikiusap po ako na sana'y lawakan ng mga kabarangay natin ang kanilang mga pangunawa. Nagkakilala po kami na Isabel noong minsan akong bumili ng pandesal sa pinagtatrabahuhan niyang panederya sa lugar namin na kabubukas lamang noong araw na yon. Natatandaan ko pa kung paano ako naglaway sa kaseksihan niya noong nakita ko yung malaman niyang puwetan at matambok na hinaharap. Hapit na hapit kasi ang suot niya noon, para bang nang aakit. At dahil likas sa akin ang pagiging matinik sa mga babae, nagpakita po kaagad ako ng interes kay Isabel. Hindi lang isa o dalawang beses sa isang linggo kung bumili ako ng pandesal sa bakery nila para lamang po masilayan siya. Hindi nagtagal ay hiningi ko ang cellphone number niya na hindi naman niya ipinagdamot sa akin. Nagsimula kaming magpalitan ng mensahe sa text at nagtawagan na rin Papa Dudut. Pero hindi lang po si Isabel ang babaeng nilalandi ko ng panahon na yon. May 5 pa. Kaso nung naging kami ay nasabi ko sa sarili ko na totoo pala yon. Yung may isang tao na darating sa buhay mo para patinuin ka. 1 buwan pa lamang ang nakakalipas mula noong maging kami ay nabuntis ko na si Isabel. Nagdesisyon kaming magsama na pero sa bahay muna ng tatay ko siya itinira dahil wala pa akong sapat na pera para bumukod kaming dalawa, Papa Dudut. Franco anak, ito na yung kape mo. Yun, akin ho. Salamat tay. The best talaga tong kape. Eh di ba kamo, yan yung binibenta nyo? Ayos lang ba na nag-uwi ka niyan dito sa bahay? Opo tay, ito rin po yung binibenta namin. Sobra po itong mga inuuwi ko tsaka malapit na ma-expire. Expired na nga yata kasi naka-standby lang doon sa ibabaw ng ref. Walang kabawas-bawas. Kung di pa kita pinagtimpla, hindi rin magagalaw. Alam mo namang hindi ako nagkakape. O tay, ang aga-aga baka mauwi tayo sa sermon yan ha. Huwag ganun. Teka tay, umupo nga po muna kayo. Kanina pa kayo nakatayo dyan eh. Sige nga, pero saglit lang ako uupo.
Aantayin ko lang na maluto yung bigas na sinasaing ko para pag nagising si Isabel, may almusal siya. Spoiled naman sa inyo si Isabel, tay. Siyempre, magiging nanay siya ng apo ko. Alang namang hindi ko siya magustuhan. Sa bagay. Ay, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na magiging tatay na ako. Masarap maging tatay, nak. Pero hindi palagi madali ang pagpapalaki ng anak. Lalo na kung kasing tigas ng ulo mo at kasing pasaway mo. Sobra naman kayo mang real talk, tay. Tagos sa buto Awit. Totoo naman ang sinasabi ko. Napakasutil mo. Pasaway ka. Lagi ka nasasangkot dyan sa gulo sa kanto at nababarangay. Tapos bulakbol ka pa sa eskwelahan. Kaya hindi mo matapos-tapos yung kurso mo sa kolehiyo. Alam niyo naman pong wala sa loob ko yung pag-aaral di ba? Kung pinilit niyo ako noon, mag-aakselang kayo ng pera. Kayo rin ang kawawa. Pero para sa'yo rin naman yun. Kung nakapagtapos ka, mas malawak sana ang mga trabaho na pwede mong pagpilian. Mas dadami yung oportunidad para sa'yo. Baka nakakalimutan mo, Franco, nasa Pilipinas tayo. Dito, para matanggap ka sa trabaho kahit hindi naman ganoon kataas ang sweldo, kailangan nakapagtapos ka pa rin. Tay, marami rin diyang college graduate na hindi naman napapakinabangan yung tinapos nila. Nasa diskarte pa rin kasi yan. Pakinabangan mo man o hindi, malaki pa rin ang lamang mo kung nakapagtapos ka. Hindi ka ba nakikinig? Tulad nga ng sinabi ko, mas maraming oportunidad ang bubukas para sa'yo. Tsaka anong diskarte pinagsasabi mo? Wala ka naman nun. Tay, sandali, sobra na kayo Sakit na ng mga sinasabi niyo sa akin. Daig niyo pa si nanay. Wala na nanay mo kaya ako nang nakatokang manermon sa'yo. Oh, ano naman plano mo? Plano po saan? Sa buhay. Magkakaroon na kayo ng sariling pamilya ni Isabel. Magkakaanak na kayo. Hindi pwedeng habang buhay nagtitimpla ka ng kape doon sa tindahan ng kaibigan mo, Franco. Mag-isip ka ng paraan para magkaroon ng regular na trabaho at kumita ng disente. Hindi naman po illegal yung pagtitimpla at pagtitinda namin ng kape Hindi nga, pero ang baba ng sweldo. Wala pang benepisyo. Mabuti sana kung sa'yo yung negosyo, kaso hindi. Talo ka. Ay, pwede ba tay? Wag na muna natin pag-usapan yan. Hindi ko ma-enjoy itong kape na iniinom ko dahil sa sermon nyo Ayaw masermonan pero wala namang ginagawa para umunlad ang buhay. O siya, babalikan ko na yung sinaing ko ron. Pa-extra-extra lamang ako sa prutasan ng tsuhin ko, Papa Dudut. Pero madalas ay taga-timpla ako ng kape sa stall ng kaibigan ko na nakatayo sa plaza. Tatay ko na lang naman ang kasama ko sa bahay namin dahil pumanaw na si nanay, ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi na nag-asawang muli pa si Erpat ko, Papa Dudut. Lalo na noong lumala ang hika niya dahilan para pahintuin siya sa pagtatrabaho ng mga kapatid ko. Dating mason sa construction si tatay, pero hindi ko naman namana yung kakayahan niya kasi mas gusto ko yung magtimpla at magbenta ng kape at kung ano-ano pang inumin na trending sa social media. Pangarap ko nga makapagbukas ng sarili kong coffee shop. O kahit maliit na stall lamang muna kaso'y kapag iniisip ko yung dami ng proseso at pagpaplano ay tinatamad ako. Bukod doon ay wala naman akong magagamit na puhunan. Nasa abroad po ang dalawa kong ate, sila ang bumubuhay sa amin ni tatay. Kaya kahit papaano may inaasahan kaming pera na dumarating sa amin kada buwan. Yung maliliit kong sweldo sa pagiging barista ay sa akin lang napupunta. Kaya lang simula nang mabuntis ko si Isabel, bigla ako nagkaroon ng responsibilidad. Makaluma kasi siya masyado at gusto niyang pakasalan ko siya bago pa niya mailuwal ang mga bata. Tapos ay na-pressure din ako sa mga plano niya sa buhay. Aaminin kong hindi po yun pumasok agad sa utak ko kaya nagsawalang bahala ako. Kaso yun din ang madalas na dahilan kung bakit kami nag-aaway ni Isabel. Lalo't mainitin na ang ulo niya at pabago-bago ang mood dala ng pagbubuntis. Ay, tanga naman Oh bobo, pabuhat kang kumag ka. Dapat sa'yo kinukonyatan sa personal Yung malutong at Anli.
para lubog yung bungo mo. Oh, apaka-engot talaga oh. Hoy Franco, ikaw yung engot at dapat kinakalto ka ng Andy dyan. Teka, huwag ka nga maingay, Isabel. Kita mo naglalaro yung tao istorbo ka. Ako pa talaga istorbo? Kanina ka pa nakahiga dyan sa bangko, lintik ka. Ayaw mo talagang tumayo dyan? Aray, bakit ka ba namamalo? Isa, hindi mo ibababa yung cellphone mo? Sa mukha mo natatama tong walis tambo na hawak ko. Oo, ayan na. Binaba ko na. Parang tanga ka naman eh. Bakit ba kasi may hawak kang walis tambo? Nagtatanong ka pang buraot ka? Malamang magwawalis ako rito sa sala. Tapos nakita kitang nakahilata dyan sa upuan at nakabukaka ka pa talaga. Butas pa shorts mo, hindi mo man lang matahi. Ay, pati ba naman shorts kong butas pakikialaman mo pa? Tsaka alam mo naman na hindi ako marunong manahe, di ba? Ayoko matusok ng karayom yung daliri ko. Sa bagay, wala ka nga palang alam gawin kundi magtimpla ng kape. Sayang naman yung kamay mo, walang silbi. Hoy, Isabel! Sumusobra ka na ha? Mo kung duru-duruin, walisin ko yung mukha mo eh. Napakabalasubas din talaga ng bunganga mo eh, no? Wala ka nang sinabing maganda sa akin. Puro na lang pang-iinsulto naririnig ko sa'yo. Wow! Anong gusto mo? Purihin kita? Sabihan kita masipag, mabait na partner, maaasahan, gwapo, ganon? Ganon ba ang gusto mo marinig? Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw namumuro ka na talaga sa akin ha? Sige, subukan mo! Sa'yo. Ipapabarangay kitang hayop ka! Hoy, kita mo tong lukaret na to. Wala pa nga akong ginagawa eh. Umiiyak ka na dyan. Best actress ka? Yun na nga eh. Wala kang ginagawa. Kaya lalo ako nabibwisit sa pagmumukha mo. Hindi ako makapaniwala na pumayag ako magpabuntis sa'yo kasi wala kang pangarap sa buhay. Kapag sinasabi ko sa'yo mga plano ko para sa atin, parang lumulutang sa kawalan niyang isip mo. Wala kang silbi. Puro ka lang bahala ako. Bakit? Ako ba ang padre de pamilya? Ikaw, di ba? Baka nakakalimutan mo na tuwing nagko-comment ako, lagi mo sinasabi na kinokontra kita. O hindi na lang ako magsasalita para walang away. Kaso pati yun pala, issue pa rin sa'yo. Nakakasira ka ng ulo. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Hirap nyo ispilingin para kayong tanga. Ikaw yung tanga! Aray! Aray, Isabel! Ano ba? Tigilan mo yan ha, sira ulo ka. Ako na naman pinagdidiskita mong buwisit ka. Mas buwisit ka! Dugo! Franco, may dugo! Hala, may dugo nga! Isabel, ano nangyari sa'yo? Tinatanong mo pa talaga? Yung anak natin, tanga! Dali mo ako sa ospital! Nakunan po si Isabel, Papa Dudut. Nawala po yung baby namin sa isang iglap. Magkahalong lungkot at galit po ang nararamdaman ko para sa aking sarili. Naisip ko kung hindi ko sana siya pinatulan noong oras na yon, hindi mauuwi sa ganon ang lahat. Nakakatawang isipin na kung kailan wala na yung magiging anak namin ay saka ko biglang naisip na magpakatatay sa kanya. Pero paano ko pa yun magagawa kung wala na siya? Labis din pong dinamdam ni Isabel ang pagkawala ng anak namin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy kung gaano siya ka-excited na maging nanay. Babad nga siya sa social media upang maghanap ng magandang pangalan para sa baby namin. Nanonood din siya ng kung ano-anong video mula sa mga nanay na vlogger para may ideya siya kahit papaano sakaling makapanganak na siya. Pareho kaming ulila na sa ina ni Isabel. May sarili na ring pamilya ang tatay niya. Laging kinakausap ni Isabel ang anak namin noong nasa tiyan niya pa ito, na hindi niya ito pababayaan. Hindi siya magkukulang sa pagmamahal sa kanya, kahit na wala siyang ehemplo kung paano maging isang ina. Kaya nga noong nakunan siya ay halos gumuho na ang mundo niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa mga nangyari ay nanlamig sa akin si Isabel. Kung dati napakalambing niya sa akin at lagi niya akong inaasikaso. Lahat ng yon ay nawala at mas na doble yung inis niya sa akin sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha ko, Papa Dudut. Swerte ko na lamang kasi hindi niya ako hiniwalayan ng mga panahong yon dahil hindi ko pa talaga alam ang gagawin ko kapag nagkataon
Mahal ko si Isabel at nagsisisi ako kasi naging pabaya ako sa kanya at sa magiging anak namin sana. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto ko nang magbago, na gusto ko nang magpakapadre di pamilya. Kaya bilang unang hakbang ay sinipagan ko po talaga ang pagtatrabaho. Nagdagdag ako ng pagkakakitaan, nagtinda ako ng barbecue sa gabi pagkatapos ng duty ko sa kapihan ng kaibigan ko na madalas hanggang hapon lang naman bukas. Tuwing weekend ay nasa prutasan ako ng tiyuhin ko. Maghapon para magtinda at mag-assist sa kanya. Masaya po ako na kumikita ako ng higit sa tipikal na kinikita ko noon. Dumating yung punto na nakapagbibigay na ako ng mas malaking pera kay Isabel. Bukod doon ay nabibilhan ko na rin siya ng mga bagay na gusto niya tulad ng bagong damit at sapatos. Nagbukas na rin ako ng sariling bank account para doon makapag-ipon ng pera. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin naging maayos ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Isabel, paisa naman oh. Pakis naman. Isa lang. Ayoko. Kiss mo mukha mo. Sige na. Ang tagal na mula nung huli nating Huling ano? Alam mo na yun. Miss na kita, Isabel eh. Sige na. Pwes, hindi kita namimiss. Bad trip ka naman, Isabel eh. Paano hindi mo ako mamimiss? Lagi kang galit sa akin. O kita mo ngayon. Ayan ka na naman oh. Lagi ka nakaangil. Kulang na lang bumuga ka ng apoy. Dragon ka ba? Sana nga dragon na ako. Para hindi lang kita bugahan ng apoy, nilapa rin kitang ungas ka. Para kiss lang eh. Yun lang naman hinihingi ko. Napakasungit mo. E di ikis-kiss mo yung nguso mo sa pader. Problema ba yun? Ikaw ang may problema sa ating dalawa. Kung makapagsalita ka sa akin parang ibang tao ako ah. Papaalala ko lang sa'yo. Ako yung kinakasama mo. Ha? Baka kasi nakakalimutan mo na eh. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero nabibwisit ako kapag naaalala ko yun. Tsaka wag mo nang palakihin yung usapan. Hindi ka lang napagbigyan, ganyan ka na? Aba malamang. Sa ayoko nga eh. Hirap bang intindihin yun? Sige, ipaliwanag mo para maintindihan ko. Sige. Basta. Anong basta? Basta, yun na yun. Hindi ako manghuhula. Ipaliwanag mo. Tuwing nakikita ko kasi yung mukha mo, naaalala ko yung anak ko. Ay, hanggang ngayon ba naman dinadahilan mo pa rin yung baby natin? Hoy, hindi ako nagdadahilan. Yun yung nararamdaman ko. Kung umasta ka kasi akala mo ikaw lang yung nawalan eh. Baka nakakalimutan mo, ako yung tatay. Nawalan din ako. Hindi lang ikaw. Nagluluksa rin ako pero alam ko yung mga prioridad ko. Alam ko rin naman ang mga prioridad ko. Pero hindi kasama doon yung paligayahin ka sa kama. Hindi mo ako parausan ah. Anong parausan na sinasabi mo? Yun ang tingin mo? Pero mag-i-explain lang ako sa'yo ha. Lalaki ko. May mga pangangailangan ako, Isabel. Wala akong pakialam. Magsarili ka kung gusto mo. Huwag mo akong idamay. Ay, hirap mong kausap. Lakas mo makagago, Isabel. Sa totoo lang. Wala ka nga dyan. Oh, saan ka pupunta? O bakit ka nagtatanong? Di mo naman ako paliligayahin, di ba? Kaya huwag ka na maraming tanong. Itiko mo na yung bunganga mo. Manahimik ka na. Halos 3 buwan na po ang nakakalipas simula nang makunan si Isabel, Papa Dudut. Hindi naman po yata makatarungan na hindi niya pa rin ako pagbigyan sa kama dahil lamang galit pa rin siya sa akin dahil sa mga nangyari. Hindi ko naman po intensyon na malaglag ang baby na dinadala niya noong panahong yon, pero bakit parang kasalanan ko? Walang sandali sa loob ng 3 buwan na yon na hindi niya ako sinisisi. Lagi rin niyang ipinamumukha sa akin kung gaano ako kawalang kwentang kinakasama. Kahit na ginagawa ko naman ang lahat. Kaya nga hindi ko mapigilang magalit at magdamdam sa kanya at sa kung paano niya ako tratuhin. Mahal ko po si Isabel. Siya na yung babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Kung noong una ay wala akong kaplano-plano sa hinaharap namin bilang pamilya. Nagbago po ang lahat ng yon noong ma-realize ko na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala siya. Kaya nga laking dagok po talaga noong pagkawala ng anak namin.
Sa kabilang banda ay baka hindi ko rin maisip ang mga bagay na yon kung hindi nangyari yung ganong klase ng trahedya sa buhay namin. Nagpatuloy po ang panlalamig ni Isabel sa akin hanggang sa meron akong kakaibang napansin sa kanya, Papa Dudut. Ay, grabe. Amoy usok na ako. Di bali, maaga naman naubos yung mga paninda ko. Si Isabel ba yun? Oh, Isabel, Franco? anong ginagawa mo sa kwarto ni tatay? Wala. Anong wala? Pwede ba yun? Tsaka bakit ganyan kaiksi yung suot mo? Ngayon lang kita nakita nagsuot ng ganyan ah. Bakit? Masama na ba magsuot ng ganito? Wala akong sinasabing masama. Isabel, Pero sino yung kausap mo dyan? ako po, tay. Oh, Franco anak. Ikaw pala. Tay, ano pong ginagawa ni Isabel sa kwarto nyo? Tsaka bakit siya tumatawa paglabas niya? Ano pong tinatawanan niya? Ha? May kinuwento lang ako nakakatawa kay tatay. Tsaka kaya ako nasa loob ng kwarto. Kasi dinalhan ko siya ng gamot niya sa hika. Inaatake kasi siya kanina eh. Di ba, tay? Tay, totoo ba yon? Oo, tama si Isabel. Hindi ko na kasi kayang tumayo para maglakad kanina. Naiwas sa kusina yung gamot ko kaya tinawag ko siya para makisuyo. Inalalayan lang din niya ako habang nagne-nebulizer. Kaya nasa loob siya ng kwarto ko. Ayos ka na ba, Franco? Nasagot na ba yung paghihinala mo? Pati pagsusuot ko ng ganito pinakikialaman mo. Ano bang tinutukoy ni Isabel, nak? Wala po, tay. Nanibago lang ako. Ang iksi kasi ng suot ni Isabel eh. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ha? Siyempre, nagustuhan ko. Nagdress talaga ako para sa'yo, Franco. Talaga? Wow! O paano? Tara na sa kusina? Kasi pinagluto kita ng paborito mong ulam. Kumain ka na at maligo. Tapos pasok na tayo sa kwarto natin. Sige, gusto ko yan. Ay nako, sa harap ko pa talaga kayo naggaganyan ng dalawa. Sorry na, tay. Minsan lang to eh. Pero, kumusta na nga pala yung pakiramdam nyo? Ayos na ba kayo? Mabuti na ako. Salamat kay Isabel. Walang anuman po, tay. Ay nako, tay, sa susunod po kasi, lagi nyo itatabi sa inyo yung gamot nyo para kapag inatake kayo ng hika, hindi nyo hahanapin kung saan-saan. Buti na lang, to the rescue tong si Isabel. Kaya nga ang laki talaga ng pasasalamat ko kay Isabel. Ayoko pong mag-isip ng bastos at mahalay kahit nakitang-kita ko na lumabas galing sa kwarto ni tatay si Isabel, Papa Dudut. Kasi hindi tama yon. Gusto ko pong maniwala na lang sa sinabi nilang dalawa kahit na may parte sa puso ko na para bang gustong sumabog mula sa matinding panibugho. Pilit ko pong pinakalma ang aking sarili ng gabing yon at itinulak papunta sa likod ng aking utak ang mga sospetsa ko. Agad din namang nawala yung bumabagabag sa dibdib ko dahil bigla na lamang naging malambing sa akin si Isabel na para bang hindi niya ako iniwasan o pinandirihang katabi sa kama ng 3 buwan. Ako po yung tipo ng lalaki na babae po ang kahinaan. Kaya nga nadala ako ng matinding bugso ng damdamin noong gabing yon at sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang buwang paghihintay, may nangyari sa amin ulit ni Isabel. Masyado po akong nalunod sa sari-saring damdamin ng mga oras na yon. Kaya pansamantala kong nakalimutan yung inaalala ko. Matapos ang gabing yon ay nabalot ako ng pagtataka kinabukasan. Bumalik sa pagiging malamig sa akin si Isabel, Papa Dudut. Subalit binaliwala ko na ang lahat ng yon at pumasok na lamang sa trabaho. Aaminin ko na mas nangibabaw pa rin sa akin yung labis na saya. Dahil sa wakas ay may nangyari na ulit sa amin ng babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal na mahal ko po ang tatay ko dahil mabait siyang tao, Papa Dudut. Siya nga yung ehemplo ko sa kasipagan at hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kahit na naging bulakbol ako sa pag-aaral noon
At naging pasaway ay malaking dagok din kasi yung pagkamatay ng nanay ko. Kaya nawalan ako ng gana para tumuloy sa kolehiyo. Hindi nagsawa si tatay sa pagpapayo sa akin kung gaano kahalaga ang magtapos ako ng pag-aaral. Pero hindi ko na po yun pinakinggan. Sa halip ay sinunod ko ang gusto ko. Buti bunso ako at may mga ate akong maaasahan, lalo na noong sunod-sunod na beses na nagkasakit si tatay at kinakailangan na niyang tumigil sa pagtatrabaho. Bago ko binahay sa amin si Isabel, madalas pong mag-isa ang tatay ko. Kung kani-kaninong tropa ko kasi ako nakikitulog, Papa Dudut. Aminin kong napabayaan ko siya ng husto. Dahilan para madalas akong sermonan ng mga ate ko tuwing tumatawag sila. Kung hindi ko lang din daw aalagaan si tatay ay mabuti pang magbanat na lamang ako ng buto kasama nila sa ibang bansa. Ayoko dahil hindi ko kayang mag-abroad. Baka mabaliw ako doon pag nagkataon. Kaya nga masaya si tatay noong itinara ko si Isabel sa bahay namin. Siya pa nga yung todo asikaso sa kinakasama ko. Pinagluluto niya si Isabel ng mga paborito nitong pagkain. Kaya giliw na giliw si Isabel sa kanya. Nung una natutuwa po ako kasi close sila. Pero habang tumatagal, hindi na maganda yung kutob ko. Sabayan pa nung insidenteng naabutan kong lumabas si Isabel mula sa kwarto ni tatay. Siyempre lalaki ako. Natural na makakaramdam ako ng kakaiba. Lalo na nga noong napansin kong mas naging malapit sila sa isa't isa. At matapos yung unang beses na nakita ko si Isabel na lumabas sa kwarto ni tatay ay muli pa yung nasundan ng marami pang beses. Kaso lahat yon ay nabibigyan nila ng palusot. Nasa huli ay pinapaniwalaan ko na lamang. Pero hindi talaga ako mapakali at para bang may nag-uudyok sa akin na mag-imbestiga sa kung anong klaseng kababalaghan ang posibleng ginagawa ng tatay ko at ng kinakasama ko. Isang araw may naisip akong paraan kung paano ko sila matsetsempuhan. Naging sobrang maingat ako para hindi maghinala sina Isabel at tatay. Hindi ako pumasok sa trabaho at nagtago lamang ako sa may likod bahay namin kung saan ay may bintana na nakatapat sa kwarto ng tatay ko. Kita ang anino ni tatay kahit na may nakatakip na kurtina sa bintana. Pag andun ka sa likod bahay, maririnig mo pa rin yung pagbukas at sara ng pinto ni tatay sa kwarto niya. Naghintay po ako ng ilang sandali. Nagulat na lamang ako nang may kumatok sa pintuan at pagkatapos ay narinig ko na lamang ang boses ni Isabel. Palihim ko po silang sinili para alamin kung anong ginagawa nila at gano'n na lamang ang gulat ko nang makita kong nakaupo si Isabel sa kandungan ni tatay habang nakikipaghalikan dito. Mga walang iya kayo! Franco, nak, magpapaliwanag ako. Franco, ano Hayop ba? kang matanda ka! Napaka-demonyo mo! Dapat sa'yo sinisipa sa mukha eh! Hoy Franco, tatay mo yan! Baka mapatay mo! Walang iya yung matandang yan eh! Kaya dapat talaga ginugulpi ito eh! Franco, nak, huwag mo na ako suntukin. Itiwan mo na si tatay, baka mapano pa siya! Lumayo ka nga sa kanya! Bitawan mo ako! Kapal na mukha mo, hawakan ako! Huwag mo ako hawakan! Malandi ka ang kapal na mukha mo! Napakahayop mo! Kaya mo na akong sampalin ngayon? O bakit? Nasaktan ka ba? Masakit ba? Una si tatay, tapos ngayon ako? Baka gusto mo may kalagyan, demonyo ka! Ako pa yung demonyo ngayon? Ikaw pa talaga yung nagbabanta sa akin ng ganyan? Kayo nga itong gumawa ng milagro eh! Tapos ako pa pagbabantaan mo? Kapal na mukha mo! Paano mo nagawa sa akin to, Isabel? Ha? Minahal kita! Tapos tatay ko pa talaga? Hindi ka na nahiya? Napakahayop mong babae ka! O bakit, nagagalit ka? Ayaw mo nun? Tatay mo pinatulan ko, hindi kung sino-sinong lalaki lang dyan. Dapat nga matuwa ka pa eh.
Imbis na nagagalit ka dyan na akala mo nakagawa ko ng malaking Anong kasalanan. klaseng katwiran yan? Sira na ba ulo mo? Hayop ka talaga eh! Ha? Ayan, nangangatwiran ka pa eh. Ha? Kung sakali kita ang kamalagutan ka ng hininga. Hindi ako makahinga. Ano? Hayop ko! Mas hayop ka! Anak, Mas hayop bitiwan ka! mo si Isabel! Mas hayop kayo ni tatay! Ano ba? Mga Bitawan baboy mo siya! kayo! Sabing bitawan mo siya! O yan! Walang iyak ang lalaki ka! Aray! Tumigil ka, Isabel! Ayaw mo tumigil, ha? Anak, tama na! Baka mapano na si Isabel! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo sipain ko ulo yung mukha mo! Huwag mo ako subukang matanda ka, malalagutan ka talaga ng hininga sa akin! Kapal na mukha mo! Sa totoo lang, kulang pa yan! Tama lang yan sa kanya! Dahil malandi siya! At ikaw naman, isa ka rin eh! Ha? Sa dami ng babae, tay? Dito ko pa kay Isabel nagpakamot? Nag-iisip ka ba? Ganun ba kakatiyan? Ha? Kaya nakalimutan mo na anak mo ko? Na kinakasama ng anak mo itong pakawalang babaeng to? Sana iba na lang, tay. Sana hindi na lang si Isabel. Tatay, iba naman kita pero tinarantado mo ko. Malala pa kayo kay Satanas! Mga baboy kayo! Galit na galit ako sa nasaksihan ko, Papa Dudut. Nawala po yung respeto ko sa tatay ko matapos kong malaman yung kanila ni Isabel, Papa Dudut. Diring-diri po ako sa nakita ko at kulang na lamang ay magdilim ang aking paningin at mapatay ko sila. Ang kapal na mukha niyang tawagin akong anak pagkatapos ng kababuyan nilang dalawa. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na naitago yung matinding lungkot kasabay ng masidhing galit. Umiyak po ako at tinanong si Isabel kung bakit niya yon nagawa. Nang mga panahong yun ay bigla po siyang natauhan at panayang hingi ng tawad sa akin, Papa Dudut. Humingi rin po ng tawad sa akin ng tatay ko pero hindi ko po siya pinakinggan. Hindi niyo ako masisisi. Paano ko pa siya titignan sa mga mata matapos ang lahat? Pinagkatiwalaan ko siya, ginalang? Oo, hindi ako perpektong anak pero bakit naman niya ako ginanon? Wala na ba siyang konsensya? Paano niya naatim na taluhin ako? Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Nagtatalo ang isip at puso ko at gusto kong hiwalayan si Isabel. Pero hindi ko magawa at mahal ko siya pero nasasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Sa dami ng lalaki. Bakit tatay ko pa? Sana pinaslang na lamang niya ako. Hindi pa rin po umalis sa bahay namin ang kinakasama ko dahil desidido siyang ayusin ang relasyon namin. Nagpatuloy po ang paninirahan naming tatlo sa isang bubong. Hindi ko po pinapansin si tatay pero hindi naman po ako eskandalosong tao. Hindi namin pinaalam sa mga ate ko sa abroad ang nangyari sa amin dahil ayaw kong mag-alala pa sila, Papa Dudut. Franco, umiinom ka na naman? Nung isang gabi nagpakalasing ka rin. Nag-aalala ako. Baka mapano ka na sa ginagawa mo. Nakakapanibago ah. Bigla ka nag-aalala sa akin? Ha? Di ako sanay. Mas sanay ako na madalas mo kong kinaiinisan at tinatalakan. Alam ko naman yun. Kaya nga gusto kong humingi ng sorry sa mga nagawa ko. Na-realize ko na malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang kinakasama mo. Napabayaan kita. Buti alam mo. Kaya nga gusto kong bumawi. Yun kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paano kita bibigyan pa ng pagkakataon? Sabi mo nga, paano pa kita ulit pagkakatiwalaan? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Kasi sa totoo lang, natatakot na ako eh. Natatakot na ako kapag ganyan kakalambing sa akin. Kasi kapag ganyan kakaayos makitungo sa akin, ibig sabihin meron kang kademonyuhan na gagawin. Katulad na lang nung ginawa niyo ni tatay. Kaya paano mo ako mapapaniwala uli sa'yo? Paano uli ako magtitiwala sa'yo? Sabihin mo, ipaliwanag mo kasi nabobobo ko eh.
Franco, huwag mong hayaan na masira ang pamilya natin dahil lang sa hindi mo na ako kayang pagkatiwalaan ulit. Isipin mo na lang yung pinagsamahan natin. Di ba mahal mo ako? Mahal na mahal kita, Sabel. Pero dinurog mo ako. Hinayaan mo na mawala yung pagmamahal ko na yun sa'yo. Kaya nga hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong punan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Huwag kang matakot kasi wala namang mangyayari masama. Nag-usap na kami ni tatay. Kalilimutan na namin yung nangyari. Mamumuhay tayo na isang pamilya katulad ng dati. Sa'yo pa rin ako kasi ikaw yung mahal ko. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lalo na ngayon na madadagdagan na ulit ang pamilya natin. Ano? Ang pinagsasabi mo? Buntis ako, Franco. Magiging tatay ka na. Buntis ka? Oo. Hindi ako dinatnan kaya nagpiti ako. Tapos positive. Buntis ako. Magiging magulang na tayo. Magiging tatay ka na. Hindi ka ba natutuwa? Seryoso ka ba dyan sa tanong mo? Paano ako matutuwa? Sige nga. Hindi ko nga alam kung ako ang tatay ng batang dinadala mo eh. Siyempre, ikaw ang ama. Hindi mo ako masisisi kung nagdududa ako sa'yo ngayon. Hindi mo maitatanggi yung kalokohang ginawa niyo ng tatay ko. Alam mo tuwing naaalala ko yun, gustong sumabog ng buong pagkatao ko. Gustong sumabog ng puso ko sa matinding galit na nararamdaman nito. Napakahayop niyong dalawa. Pero mas hayop ka sa tatay ko. Naati mo nalawayan ng matandang may hika. Baka walang kwenta mo. Natukso lang naman ako pero hindi na yun mauulit. Nagkataon lang na hindi ko napigilan mapalapit sa tatay mo. Masyado kasi siyang maasikaso at mabait. Kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Ikaw naman kasi, kung hindi mo ako pinabayaan nun, hindi sana ako titingin sa iba. Hindi sana ako naakit sa tatay mo. Ayos ka rin no? Ako pa talaga may kasalanan? Kapal na mukha mo. Ano ba kasing kinagagalit mo? Tatay mo naman yun. Pamilya mo. Masyado mong pinapalaki yung maliit na bagay. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nakuna noon. O ngayon aarte ka pa ng ganyan. Hindi ka namang agrabyado rito. Kaya wag kang umastang biktima kasi nabubwisit na ako sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong panagutan yung anak ko, di bahala ka sa buhay mo. Baka pag sinabi ko sa tatay mo na buntis niya ako, hindi yun magdalawang isip na ibahay ako at palayasin ka rito. Alalahanin mo, pulpul na anak ang tingin nun sa'yo. Kaya wag kang nagmamalaki sa akin. Nanginig po ang buong katawan ko sa mga sinabi ni Isabel ng gabing yon, Papa Dudut. Nung iwan niya ako ay umiyak po ako habang pinagsusuntok ang aking sarili. Gusto ko lang maramdaman yung pisikal na sakit kasi sobra ng pagyuyurak at paghahamak ang ginawa nila sa pagkatao ko. Aping-api na ako at hindi ko po alam kung paano lumaban. Ayoko pong saktan si Isabel dahil na-trauma na ako noong nalaglag ang anak namin. Ayoko na rin saktan ng tatay ko dahil naaawa ako sa kanya. Kaya sarili ko na lamang po ang sinaktan ko para mailabas ko ang matinding galit sa loob ko. Sobrang sakit po ng ginawa nila Isabel at tatay sa akin, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon, binabangungot pa rin ako ng realidad na posibleng hindi na sa akin ang batang dinadala ng kinakasama ko. Hindi ako makapagdesisyon kung iiwan ko ba si Isabel o pananagutan. Ayoko maging pabayang tatay sa magiging anak ko pag nagkataon. Pero malakas din ang kutob ko na hindi akin yon. Sa kasalukuyan ay magka-live-in pa rin kami ni Isabel. Bumukod na po kami ng bahay dahil hindi ko na kayang pakisamahan ng tatay ko sa isang bubong. Kahit na humingi na siya ng tawad sa akin ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko yung tagpo kung saan ay nahuli ko sila ni Isabel na gumagawa ng kababuyan. Pero aaminin kong may bahagi sa puso ko na nag-aalala kasi mag-isa na lamang ulit ang tatay ko sa bahay namin. Matanda na siya at sakitin. Kaya sana'y mapayuhan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko.
God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Franco. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever